Capricorn, reading mo for August 6 to 12. Check natin yung mga messages. Energies pa parating sa'yo. Yan. Shout out sa ating mga star senders, super thanks senders, pati na rin sa mga nag-join na membership, nag-avail ng subscription. Yung mga nag-avail ng private readings, yung mga abangers, supporters natin na matagal na, mga suki sa private reading. Kung balak nyo mag-book, mag-inquire ng private reading ko, kayo po mismo mag-PM sa Nag-iisa at Official Purple Teen page. Yung Purple Teen page ko po may blue check sa kanan. Pag walang blue check sa kanan, hindi po ako yun. Yun po yung mga fake na nagpapanggap na ako. Okay? So, unang oracle card mo, travel. Beauty. O mukhang may may pupuntahan ka ba? Planado ba to or unexpected na travel? Okay? Meron ka ring healing. Tapos, meron kang closure. Uy, ganda. So, unahin na natin to, pagta-travel. O baka meron kang kailangan puntahan. Pwedeng biglaan, pwedeng hindi, pero pwedeng planado itong pagta-travel na to or hindi. Okay? Minsan, pwedeng hindi naman literal to na biyahe. Minsan, meron ka lang something na pagdadaanan or pwedeng transitioning. Pagtawid, papunta sa panibagong phase or chapter ng buhay mo. Okay? Uy, beauty. O pwedeng glow up ito for you. Pwedeng blooming ka this week. Pwedeng you will attract admirers, compliments. Basta, this is simply na parang maganda yung aura mo, maganda yung pakiramdam mo, maganda yung appearance mo. It could be something also related sa kung meron ka mang gustong baguhin sa'yo physically, like papalit ka ba ng hairdo, yung mga ganyan-ganyan. Okay. Pwede rin merong something na maganda na mag-unfold mangyayari para sa'yo. At isa dun sa magandang sinasabi na yon ay healing at saka closure. Kasi sa tingin ko dito parang meron ng close chapter. Kasi magkakaroon ka ng closure at saka healing eh. So, pwedeng merong, ito na yung kasagutan sa situation mo, kung ano man ito, sa relationship man ito, o ano man, na magkakaroon na ng katapusan. Masasagot na yung mga dapat masagot dito, matatapos na yung issue, may isasantabi na, may isasara na, closed book na, closed chapter na. So, I think this is yung marireach mo na yung 100% ng healing kasi andyan yung closure eh. Kumbaga, case closed. Alam mo yun. So, yan. Ano man yan. Sa romantic man yan or not. Meron ditong pagtatapos, closure, and healing. So, check na natin yung tarot cards mo. Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus. Or cross watchers. Kung meron mang mga cross watchers. Sa pera at career, kabuhayan mo, check natin. Meron kang 5 of Swords, tsaka 6 of Pentacles. Oops. Pipiliin mo yung mga battles na pinapasok mo. Ang 5 of Swords kasi is an indication ng victory or defeat. Depende na kung sino ba dito ikaw. Ikaw ba yung magiging victorious dito o ikaw yung defeated? At base sa 5 of Pentacles mo, sa tingin ko, pwedeng ikaw yung defeated dito. Hindi ko masabi eh, pero basta, two-sided kasi ang 5 of Swords. Ikaw namang makakapagsabi niyan kung ano yung mangyayari sa'yo this week. Meron ditong something na hindi worth it with the 6 of Pentacles pagdating sa pera, purchase to. Sa pera eh. Meron ditong something na pwedeng hindi na mabalik sa'yo. It could be lugi, pagkatalo, or utang na hindi nabalik. Whether ikaw man yung hindi binayaran or ikaw ba yung hindi makabayad dito, hindi ko alam.
Okay, itong Five of Swords mo could indicate victory or defeat when it comes to decisions, outcome, pagdating sa career mo. Okay? So, check na natin pagdating sa bahay, family. Uy, nostalgia oh. Baka merong dadalaw sa inyo. Ano ba to? Merong bibisita sa inyo from the past? Or kayo yung bibisita, uuwi sa probinsya o dating bahay? Basta parang yung card na yan is nostalgic eh. May mga memories, either memories o actual na visiting ng isang person or manifestation ng something from the past na parang mananariwa, manunumbalik sa iyo. It could be related to childhood. Pero this is positive kasi upright yung Six of Cups mo. Sa tingin ko positive memories yan. Could be kababata, kamag-anak ninyo, or ancestral house na binabalik-balikan ninyo. Meron kayong fond memories doon. Or it could be na nag-general cleaning ka, makita mo yung mga photo albums, may makita ang mga picture doon, mga remembrance sa mga past memories mo na masasaya, na pwedeng magiging nostalgic ka doon. Ayan, basta pwedeng ganun. Pero pwedeng actual na reconnection from the past. Okay, related sa family yan. Related sa family or bahay. Okay. Case of Swords, maganda. Kung meron mang problem sa bahay or sa family, masosolve ninyo. Gano'n man ka-challenging, kahirap yan. Pwede rin itong something na related sa pagte-take action or major decision na gagawin ninyo. Pero parehong positive, nakikita ko. Okay? So, tignan natin when it comes to your love life naman this week. Okay, nakikita ko too busy. Too busy sa trabaho. Kung ano man tong pinagkakabisihan mo, pinagkakabisihan niya, nawawalan na kayo ng oras sa isa't isa, nawawalan na ng communication. Masyado nang fixated eh. Ewan ko, ano ba to? Parang merong pinagbubuhusan dito ng energy, ng time, tapos sa inyong dalawa, parang wala na kayong time na natitira sa isa't isa, nagkakaroon kayo ng problem, nagkakaroon kayo ng tampuhan, kawalan ng oras sa isa't isa. Okay. Or if you're expecting someone na kung makikipag-communicate siya sa iyo, magpaparamdam, I don't think so. This person doesn't want to give time. Hindi siya interesado, or it could be na meron siyang ibang pinagbubuhusan ng kanyang time, energy aside from you. This person refuses to magbigay ng oras sa iyo. Doesn't want to bother. Alam mo yun. So, check na natin sa area ng hindi mo inaasahan this week. Okay. Hindi mo inaasahan this week. Okay. Hindi mo inaasahan. Meron something dito na magano kay, alam mo yung papasukin mo isang bagay nang hindi mo man lang pinag-isipan, and then pwedeng may mga consequences doon. Hindi mo inaasahan na okay, akala mo ganito lang yung pinasok mo, pwedeng napasubo ka, napahamak ka, nagsisi ka, may mga consequences, masyado kang naging careless, masyado kang naging impulsive, masyado kang naging carefree. Alam mo yun, parang ganong energy. And marirealize mo na lang yan once na nandun ka na, once na may mga consequences na pagkakamali na. Okay? O yung iba sa inyo, hindi ninyo ine-expect na okay, magsasucceed ka dito with the Emperor. This is success. This is gaining control. So, ang ganda. Nakikita ko parang may mga blueprint dito. It could be
successful project. Pwede ring business proposals to. Ewan ko merong offers dito, proposal, opportunity for you. Basta hindi mo in-expect na, wow, successful yung magiging outcome ng mga ginawa mo na yun, yung mga binanggit ko na yun. Hindi mo akalain na, wow, mamamanage ko pala ng magaling, ng maayos ito. Mahahandle ko pala ng successfully yan, or magiging successful, maganda yung outcome, okay? So, check na natin when it comes to blessing, good news para sa'yo this week, or maganda, ano ba yung magandang mangyayari for you this week. You have the Knight of Swords and Knight of Pentacles reversed. Wow, ang ganda to, travel. Pagtitake ng action. Sa tingin ko, ayan, ang good news for you is, kung meron ka mang igagrab na opportunity dito, successful yung opportunity na igagrab mo. Kasi di ba minsan, hindi naman talaga tayo assured kung yung igagrab natin na opportunity talaga bang, alam mo yon, magiging successful outcome ba? So this time, nakikita ko with the Knight of Swords, blessing mo yan. Yan yung isang good news for you na kapag nag-take ng action ka dyan, pag sinunggaban mo yan, ibig sabihin hindi ka naman talunan or magsisisi. Okay? So yun, ang nafe-feel kong blessing or gift for you is, meron kang dalawang opportunity dito na mag-take ng action or i-grab yung opportunity na dalawa na yan. Pwede ring meron kang pagpipilian na dalawa, direction. Okay. Although yung isa, nakikita ko rito, pwedeng hindi siya ganun kabilis. Baliktad kasi yung Knight of Pentacles mo, pagka ganun, mabagal yun eh. Okay? Pero kahit na mabagal yun, nakikita ko may potential yan. So, nakikita ko dito is, ang gift sa'yo is dalawang opportunities. Or dalawang path, direction, dalawang travel. Meron something dito eh. Or pwedeng dalawang person na gustong mag-take action sa'yo, i-pursue ka. Basta meron ditong dalawang person. Dalawang scenarios, dalawang opportunities. O ayan, may marireceive kang some kind of blessing. This is something, it could be a start of a commitment, attraction, a connection. Something that is magiging very happy ka, may inspire ka about. Something na magpapasaya sa puso mo, So, ano pa? Check pa natin yung mga paparating for you, Capricorn. Happy talaga, diba? Sabi ko sa'yo, sis. Basta, may magbibigay ng saya sa puso mo, magpapangiti sa'yo this week. Magpapasaya sa'yo, dear. Ito na yung results ng paghihirap mo kasi grapes yan. Ibig sabihin, ito na yung mga magagandang rewards. It's time to go out daw. Pagbigyan mo yung sarili mo, makipag-date ka, mag-meet ka ng, alam mo yung gumimi ka, lumabas-labas ka, ito na yun. Ito na yung time mo to go out. May wish granted ka pa. Swerte mo naman. Meron something na matutupad sa'yo. Ano man yung gusto mong mangyari or hinihiling mo. At merong dealings or relationship with a younger person. Di ko nalalagyan ng gender para neutral. It could be a new person, a new connection. Di ba sabi ko sa'yo? Baka yun yung bagong magpapangiti sa'yo. Charot. So, ito na yung mga susunod na 4 na cards ay magsisilbing closing messages for you, additional advice, guidance. Pwede rin ito yung mga kasagutan sa tanong mo kung may katanungan ka man sa isip mo. First card is yes. Kung may tanong ka, oo daw. Go. Possible, mangyayari. Get more information. Okay, ibig sabihin, pwedeng hindi pa sapat yung nalalaman mo. Mag-research ka pa, alamin mo pa. Pwedeng may mga information na may mga missing information pa rito. Okay? Perfect timing. Baka itong week na to, baka yun yung sinasabing perfect timing, or baka ang sinasabi niyan, abangan mo yung perfect timing. Divine timing. Wait daw, tama ako. So, maghintay ka muna.
Kasi ayan, maghintay ka ng perfect timing. Lumilitaw kasi wait card at saka perfect timing. Okay? So, yan yung mga messages for you. Don't forget to subscribe, like, follow, patap na rin yung bell icon, pa-comment na rin, pa-share. Take care, God bless, and babush.